And Your Honor, can I make a request, Your Honor? Kasi nga po, nung sinimulan ko to, katulad last week, ako na po yung tinarget. Ako yung tinarget na mga kung ano nung paninira na hindi naman totoo. Your Honor, can you give me 5 to 10 minutes just to defend myself, Your Honor? Okay. Can I show the USB? Again. Yung stop natin, can you assist Rep. Toby? Sa ating mga honorable senators, sa pasensya na po, I will take a little time. I just have to defend myself from the accusations. This is referring to the press release conducted by Representative Alfredo Garbin. Yes, Your Honor, na yung ako Bicol na ako daw ay nag-insert. First of all, hindi po ako makakapag-insert kasi nga hindi po ako member ng BICAM. Paano ko makakapag-insert? So this presentation is actually to answer the press release? Yes, Your Honor. Okay. Tapos, pangalawa, sinasabi niya na doon sa nadagdag sa BICAM ay merong kasama doon sa mga top 15. So, ang ginawa ko po, nagtanong po ako sa DE. Never, for the record, never ako nagtatanong sa DE kung sino na nanalo sa project. So, hindi ko alam kung sino na nanalo. Then, nung dumabas yung top 15, that was the first time tinanong ko sa DE, bigyan mo ako ng listahan nung sa mga sino nanalo. Kaya meron akong listahan. Okay. So, sana pagbigyan naman ako na depensa ko naman yung sarili ko, Your Honor. Proceed. Yung nabotas. Tapos sinasabi po nila na ang laki lagi ng flood control project sa Navotas. Your Honor, mas siguro kasalanan ko kung hindi malaki ang flood control project sa Navotas at iba pagawa dahil binabaha po talaga kami at below sea level kami. Ano naman gagawin natin, Your Honor? Okay. First slide. Next, please. Yan po. For the record, transparent, I requested 1.26, wait ha. Ang request ko po, Your Honor, gagamitin ko lang po ulit yung salamin ko. Yun. Your Honor, for the record, I requested 1.269 billion na madagdag po sana sa aming NEP. Okay, next slide please. Next slide. Yan po, 1.269 billion. Yan po, sinasabi po na in-insert ko daw yung 592 million. Hindi ko po in-insert yung 592 million. Yung 592 million, yan po ang na-approve. 529, sorry. 529 million ang na-approve ng, yan po ang na-approve sa BICAM. Nahandyan po, for transparency, makikita nyo, proponent, yan po ang format, proponent, congressional district, contractor. Okay. At yan po yung status ng proyekto. Pinagawa ko po yan sa DE yesterday, Your Honor. So makikita na sinasabi, dito sa 529, meron daw ditong St. Timothy at Sims. Yun po ang sinasabi. Makikita po, doon sa 529, wala pong St. Timothy at Sims. Okay? Next slide, please. So hinanap ko po, nasaan ba yung St. Timothy at Sims? Yung St. Timothy at Sims ay nahandun pala sa NEP, hindi po sa BICAM. Tapos tinanong ko po doon sa DE kung ano po yung accomplishment for 2025 po to. Una-una tinanong ko yung DE. DE, magsabi ka ng totoo, meron ba kayong tinatagong ghost project o substandard o ano? Wala po. Okay. At siguro doon sa mga nakakilala sa akin, medyo hindi ako magandang magsalita pag delayed yung project ng contractor. Siguro may takot ng konti. Sino yung DE, Rep. Toby? Okay, buti na tanong niyo po. Ang DE ko po is si Magellan Arcega. For the record, hindi ko po pinili si Magellan Arcega.
Siya po ay Assistant District Engineer. Nag-retire po yung District Engineer, siya po ang naging District Engineer. Yung nag-retire na District Engineer, hindi ko rin po pinili. Siya rin po ang Assistant District Engineer, so siya po ang naging District Engineer. So hindi po ako namimili ng District Engineer. Okay, so tinanong ko, for example, yung St. Timothy, o yung previous years, 2024, ano yung status ng project? Sabi niya, wala pong problema, sir. So hiningi ko, ito out of the NEP. Okay, itong construction of Estrella Pumping Station, 65 million. The reason suspended siya, sabi ko bakit suspended? Kasi daw hindi pinayagan ng barangay captain ituloy. Tinanong ko bakit, sabi ko, bakit di mo sinabi sa akin? Eh sir, sinabi ko na sa City Engineering Office. Bakit hindi pinayagan ng barangay captain? Kasi pala gusto ng barangay captain, maganda naman yung intensyon ng barangay captain, kaya lang wala doon sa program of works. So ang gusto pala ng barangay captain is, kasi pumping station yan, structure po yan, parang building, gusto niya lagyan ng senior citizen center sa taas na wala naman doon sa program of works. So maganda din naman intention. So gusto siguro i-maximize. So kaya lang medyo hindi naman nagpaalam sa akin, pinahinto po ng barangay captain. Noon ko lang nalaman. Okay? So, next, construction of Estrella Pumping Station, Phase 2. Kaya po suspended yan, hindi po magagawa yung Phase 1 kung hindi po tapos yung... Hindi magagawa yung Phase 2 kung hindi tapos yung Phase 1. Kasi yung Phase 1 is the structure, Phase 2 are the 1 cubic meter per second pumps with generator. So, syempre, hindi tapos yung Phase 1 dahil pinahinto nga nung yung masigasig kong barangay captain, hindi po magawa yung Phase 2. Next, meron siyang, si St. Timothy, may completion of bridge, North Bay Boulevard South. Suspended kasi po yung first phase hindi pa tapos, yung 2024. Pero hindi naman daw po nila kontrata yung first phase. So, ibig sabihin, kaya hindi mo magagawa yung second phase. Your Honor, nandiyan po si St. Timothy. Pwede niyo pong tanungin kung nagkakilala na kami or ano. Oh, Ms. Rimando. Are you through, Rep. Toby? Tuloy pa po. Okay, next po. So, hinanap ko rin si SYMS. SYMS. Kung ano po yung status ng... Yan. Si SYMS, construction of flood mitigation structure along Marala River. Ongoing 88.2%. So, pwede pong puntahan yan. So, ibig sabihin yung ina-attribute na kung meron man silang problema ang proyekto sa ibang lugar, ang sinasabi ko po, doon po sa Navotas, ayon sa aming district engineer, wala naman po. So, wag naman nilang palabasin sa mga storya na ako'y may kinalaman doon sa pag-insert. Wala po ako. Hindi ako member ng BICAM. Ako'y may kinalaman po, Your Honor, sa pagpili ng contractor. Hindi ko po kilala yung mga yan. Meron silang problema sa ibang lugar? Posible. Sa Navotas? Wala. Next, Your Honor. Mabilis na lang to, Interjection, Mr. Chair. Kay, Ilang minuto na address lang to Rep. para Chanco. tapusin na lang natin. Follow-up question po kay Rep. Chanco, Mr. Chair. Kanino? Kay Rep. Chanco. Follow-up question, Mr. Chair. Okay. Yes, Salamat, Your Honor. Mr. Chair. Yes, Rep. Your Chanco, nakita ko rin, may isang proyekto na ang contractor, Alpha and Omega. Kumusta naman po yung performance nila doon? Nandun, Mr. tingnan po Chair? natin. Galing po can you move back? Yan, pakihanap lang yung Alpha and Omega. Alpha and Omega. Teka, hindi ko mahanap po. Ayun, Alpha and Omega, construction of pumping station, Barangay Tanza, Navotas, actual accomplishment 15.95, suspended due to revocation of PIGAB license of Alpha and Omega. So, mababa rin lang po yung performance but may isa pang factor yung suspension. Hindi ko po Salamat, alam Mr. Chair. kasi kung kailan po yung notice of award. So, hindi yun po natin... interesting siguro sa Committee Rep. Chanco kung at least within the period bago po ni-revoke yung kontrata nila or yung lisensya nila, how they performed. Yes. Kahit later on na lang po ma-update ang committee through the chair. Yes, Salamat, Your Honor. Mr. Pero Chair. po, ang makakasagot po siguro niyan, yung district engineer namin. Pero yan po yung isang siguro dapat tignan ng komite. Dahil minsan po, yung work suspension, minsan ang haba-haba ng binibigay, di ba? Ito hindi ko po alam. Pero meron ako nakita isang project sa Navotas, World Bank funded.
UPMO po ang nag-implement. Nagreklamo nga kami. Kasi mas matagal pa yung hindi ko na matandaan kung sino contractor, mas matagal pa yung work suspension kaysa doon sa original contract duration. Mr. Chair, kung sakaling nandito yung district engineer ng Navotas City, baka pwede rin nilang mabilis na dagdagan yung ulat sa atin ni Rep. Chanco kung yung actual accomplishment na almost 16% lamang ay within an extended period or maikli lamang, Mr. Chair. Noted. Sir, Rep. Chanco. Your Honor, hindi ko po continue. alam kung nandito po yung district engineer ko. Andito po ba sila, Mr. Chair? Palagay ko hindi invited yun eh. We did not anticipate this. So. Okay, Your Honor. Next. Salamat, Mr. Chair. Thank you po. Next po. Okay, Your Honor, pinapakita ko lang dito, kung marunong po akong manghingi ng extra, marunong din po ako magsabi na hindi kailangan yung proyekto. Katulad dito, noong 2023 for the 2024 budget, meron 299,746 na proyekto ng flood control sa Navotas. Sabi ko, bakit niyo pupondohan? Wala pa yung feasibility study. So kung marunong po akong manghingi ng extra, pag hindi naman po kailangan, ako mismo rin sumusulat na hindi po kailangan yan. Next slide. Next slide. Makikita yun. Yan, no? Yan po yung reason. Sinabi ko, ay, hirap ng malabo mata. Yan, sabi ko, hindi pa pwedeng paggawa kasi wala pang feasibility study, etc., etc. Okay, next. Next slide, please. O yan, sumulat pa ako doon sa errata, sa house, na hindi po pwedeng paggawa. Huwag niyong pondohan yan. Next slide, please. Yan, the rehabilitation of the pumping station has been fully funded. Yung tatlo po kasi pumping station doon. Yung isa, nagawa na, gusto gawin yung pangalawa at pangatlo. Sabi ko, hindi naman kailangan kasi hindi yan yung problema. The main problem is the siltation which damages the navigational gate and the elevation of the navigational gate which is overtopped by high tide. Napapatungan siya. But there is no study and design yet up to now. Therefore, the project cannot be implemented. So marunong din po ako magsabi na hindi po kailangan yung proyekto. Okay, next slide please. Yan po, pinakita ko lang yung pictures na naka-attach. Hindi problema yung pumping station, pero umaapaw na po yung tubig doon sa navigational gate. Tapos minsan, nakwi-question ako, bakit malaki yung pondo sa Navotas? Kasi po itong navigational gate, pag sira yan, pati Malabon, baha. Nagkataon lang na nasa Navotas siya, syempre, papasok po yun doon sa buong budget ng Navotas. Isipin nila, puro sa Navotas lang yun. Hindi naman Navotas lang nakikinabang. Next slide, please. Mabilis na lang to, Your Honor. Ito po, kung pinipintasan po yung mga dike, ito po, papakita ko, yung sa amin, binangga-bangga ng mga barko. Makikita nyo po. Pwede po i-play. May pang-play po dyan sa baba. May mape-play yan sa baba. Hindi, sa bandang gitna. Baba ng konti. Baba po ng konti. Yan. I-play nyo. Yan, no? Binabangga ng barko yung aming dike. Yan, ganyang kalaking barko. So kung sinasabi nila, wag naman nila kami idamay nun sa sinasabing substandard, under-design, kasi makikita nyo sa amin, yan, binangga ng barko. Buhay pa din yung bagyo po yan. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Tapos ang problema namin, itong 3.6 kilometer na dike, 15 years bago matapos. Dahil bibigyan ako ng konting pondo. So bakit every year may pondo? 15 years po. Matatap. Ang unang lagay po ng pondo dyan, when I was congressman, yan po, binabanggawin ng barko. Makikita nyo yung buong ground gumagalaw, pero hindi po nasira yung dike. Next slide, please. Yan, puro barko po. Yan, makikita nyo. Ganyang kalalaking barko. Sabi nga ng isang netizen, buti pa yung dike sa Navotas, kahit barko, hindi nagigiba. Okay, next slide please. Okay lang yan. Ayan, ganyan, isa pang barko. Paki-play po. Yumayanig po yung lupa doon.
Yan, ilang barko bumabangga. Yan lang ang nasisira. Pero yung pundasyon, sheet pile, hindi tumutumba. Next slide. Yan, makikita nyo, talagang umuuga. Kung makikita nyo yung sound dyan, makikita nyo, boom, gumaganon eh. Paki-play, may ano yan, may video. Yan, oh, ganyan kalalaking barko. Ayan, boom. So thank you for your presentation. I Sir, think sir, you made your point already. Sir, 3 slides na lang po. 3 slides. Pasensya na po, Your Honor. Okay, next slide. Next slide. Sige, pareho lang yan eh. Next slide. Ganyan kalalaki alon, yan po yung dike namin. Paki-play. So yan, sasamahan pa po ng babanggain ng barko. So sabi nila, bakit every year humihingi po kami? Nung wala po yung dike, 1,500 families, 1,500 structures ang nasira dyan, at nasa evacuation center sila ng 1 taon. So ganyan ka-importante po. Pinapakita ko lang po. Yan. So that's all, Your Honor. At kung meron silang question, ako po ay nagsabi na publicly na pag-ayos na po yung independent commission, voluntary na willing ang nabotas na mauna na ma-audit. Ayoko lang po doon sa TRICOM namin sa House dahil hindi po patas ang laban doon. Salamat po at ang Senate Blue Ribbon Committee ay pinagbigyan ninyo. That's all, Mr. Chairman. You made your point. Sino po sa mga kasama natin ang gusto pang magtanong kay Rep. Toby kasi alam ko pong kailangan siyang bumalik agad sa House of Representatives. Maybe, Senator Mr. Chair. Bato, please. Thank you, Mr. Chairman. Just one question to Honorable Toby Tiangco. Sir, yung nabanggit mo kanina na around 17 billion na insertion for the GAA 2025, nasilip mo na rin ba yung GAA ng 2024, GAA ng 2023, wherein si Congressman Saldico pa rin ang chairman ng Appropriations Committee at sila rin ang gumagawa nitong mga insertions. Nasilip mo na ba, sir, yung... Your Honor, pasensya na po. Hindi po. For 2 reasons. Number one, di ba po, kaya naman nauna yung 2025 kasi it has been described as pinakapangit, ano bang description, pinaka-corrupt na budget. Kaya yun po yung nauna. Number 2, hindi ko naman po masisilip yan kung hindi po ako binigyan ng authority na hingin yung records. Kaya ko lang po nakuha yung records kasi po pagkatapos po ng meeting, kinailangan kong tawagan si Congressman J.J. Suarez at hingin sa kanya yung records. Kung hindi naman po nila ibibigay. Kung matatandaan niyo po yung honor, may authority na po akong hingin 3 beses bago binigay yung buong record, Your Honor. Pasensya na po, Your Honor. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. That will be all. From the members na gusto pa pong magtanong kay Rep. Toby, kung wala na po ay Rep. Toby, salamat sa iyong panahon and you can now be excused.